Sabi nga, masama ang magsumpa sa mga tao, kapwa mong tao. Pero kung yang sumpa na yan ay ang sanhi ng katahimikan at ang katiwalian sa bansa ay maalis, di bali ng isang lako ang kaluluwa ko kay San Pedro o kay Satanas. May sumpa ko lamang sila na sana lahat ng politiko ay hindi na magising bukas. Kahit masama pa ito, Panginoon, sana itinggin mo ang kahilingan ng ordinaryong Pilipino. Bangungutin mo na sila. Mga wala silang kwenta. Sila ang anay na patuloy na sinisira ang bansang Pilipinas. Sa gutom, namamatay na sa baha at namamatay sa mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Hindi pwedeng tanggapin ang salitang kailangan tanggapin natin ang nangyayari sa panahon ngayon. Hindi po katotohanan yan, sapagkat nariyan ang gobyerno na dapat ay sila ang mag-ayos ng nangyayari sa ating lipunan. Subalit ang ginagawa nila ay inuubos lamang ang kaba ng bayan sa walang kwentang mga bagay na nais nilang tanggap sa kanilang mga buhay. Tandaan po ninyo, lahat tayo ay mamamatay na walang dala ni singko. Yan po sana ang itatak ninyo sa mga kukote ninyo. Kaya habang may panahon pa, kung may delikadesa ka, Marcos, dapat bumaba ka na sa pwesto. Maawa ka na sa ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap dahil sa ginagawa ninyong pagnanakaw sa kaba ng bayan. Huwag na po natin patagalin pa ang pakikipaglaban natin sa mga politikong magnanakaw. Panahon na upang tayo'y magkaisa. Sugpuin natin ang korupsyon sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng kapwa Pilipino. Hindi po tayo tutulungan ng ibang lahi sapagkat ang mga dayuhan ay gusto nila at natutuwa sila pag ang bansang Pilipinas ay nagkakagulo. Tandaan po natin na tayong mga Pilipino ay mapagmahal sa isa't isa. Pero kung ang pagmamahal na yon ay inabuso ng ating iniluklok at pinahiram ng kapangyarihan na yon, tayo din ang babawi sa kapangyarihang ipinahiram natin sa kanila. Huwag niyo pong gamitin ang pera ng taong bayan para pasubaybayan o pasundan ang mga ordinaryong Pilipino na nagsasalita laban sa mga politikong magnanakaw. Gamitin niyo po ang pera ng gobyerno para panagutin ang mga politikong itong magnanakaw. Gawin po ninyo ang lahat. At kung hindi nyo na kaya, ay magsialis kayo sa mga pwesto ninyo. At kung yung pakikipaglaban natin sa gobyernong ito, sa administrasyong ito, ay siyang kapahamakan na idudulot namin, ay kami handa mag-alay ng buhay para sa ating inang bayan at para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Tandaan po ninyo, lahat ng mga bayani ay hindi namatay ng matanda. Hindi namatay na tumanda sapagkat sa mura nilang edad ay kinitil na ng mga politiko ang kanilang mga buhay. Sapagkat ayaw ng mga politiko na mayroong mga kritiko laban sa kanila. Pwes ngayon, hindi na papayag ang taong bayan na mananahimik na lamang para sa inyong kapakanang mga politiko kayo. Actually, hindi po sapat ang mura para sa mga politikong magnanakaw. Alam nyo po, sa China ngayon, pinarusahan ng death penalty ang kanilang Prime Minister for Agriculture. Yan dapat ang mangyari dito sa Pilipinas. Dapat gumawa
ng batas sa mga politiko na kung sino ang magnanakaw sa bansang ito ay pupugutan ng ulo sa harap ng publikong at ordinaryong Pilipino. Para madala at matakot ang mga tiwali at magnanakaw na politikong mga ito. Kaya tayong mga ordinaryong Pilipino, hindi tayo mananahimik. Hanggat hindi bumababa si Bangag. Bangag ka talaga. Hanggat hindi bumababa ang mga politikong magnanakaw, ay hindi kami uuwi sa aming mga tahanan. Wato, walang tulong. Alam niyo po, araw-araw na lang, palipat-lipat kami ng lugar. Dahil pinapasundan kami ng mga puta, mga politikong yan. Hindi po kami matatakot sa inyong mga politiko kayo, sapagkat ang boses na lang naming mga ordinaryong Pilipino ang pag-asa ng bayang ito. Ang boses ng mga ordinaryong Pilipino ang siyang susugpo sa mga magnanakaw at mga politiko. Kaya sa mga kapatid ko na nanonood dyan, sa ating mga kababayan, lumabas na kayo, huwag kayong matapang lamang sa social media. Ang kailangan magsalita na kayo at ito na ang panahon. Magsama-sama na tayo. Gusto nyo pa bang mangyari na ang magiging presidente natin ay hawak ng Amerikano at magiging battleground ang Pilipinas? Habang may panahon pa, ngayon pa, ipakita nyo na ang pagkakaisa. Oras na para tayo ang magtatanggol sa bansang ito. Ipagtatanggol natin sa mga politikong magnanakaw. Ipagtatanggol natin sa mga politiko na may balak na masama para sa ating bansa, na wala nang inisip kundi ang sariling interes. At ang balak pa nilang iupong presidente ngayon ay siyang dual citizen. May isang Maldives citizen at isang Pilipino. Alam ninyo, hindi natanga ang Pilipino. Gising na kami sa katotohanan at matatalino ng Pilipino ngayon dahil kay Meta, kay YouTube Academy. Lahat nalalaman na wala nang lihim na hindi nabubunyag. Kaya nga nabunyag ang kawalang-hiyaan ng administrasyong ito sa ordinaryong Pilipino. Akalain mo kung umasta sila ay basura na lamang sa kanilang pera. Sila ang tunay na salot at ang kalaban ng mga ordinaryong Pilipino. Sila ang mga land grabber, sila ang mga magnanakaw, kung ano-anong klaseng pagnanakaw ang ginagawa sa kaban ng bayan. Wala nang ginawang katinuan. Kung anong mga pangako nila ay wala nang natupad, mga hindot kayo. Kaya ngayon, tingnan mo, naglindol sa Cebu, ilan ang namatay. Ano ang magagawa ni Marcos? Kakamot na naman ang ulo? Wala nga siya doon eh. Doon nga siya nagpunta sa Masbate. Pumunta sa Masbate po. Ang pinadala niya, mga asungot doon. Ang kailangan sa panahon ngayon ay pangmatagalang solusyon. Hindi yung AX tupad, akap na yan po. Gamit ninyo ang akap AX sa tupad para sa sarili ninyong mga interes. Ang sabi ni Beatrix, bago ko natapusin ang aking talumpati, ang sabi ni Beatrix, kaya may AX dahil ni Speaker, kaya may tupad dahil ni Speaker, kaya may patubig dahil ni Speaker. Ang sagot natin, kaya may baha at kalamidad dahil ni Speaker Martin Romualdez. Sila ang lahat ng may kasalanan sa mundong ito. Kaya kaming mga bakla, nagpapasalamat na kami. Dahil dati nung panahon, pag may baha, may lindol, bakla ang sinisisi.
Ngayon, pag may baha at lindol, si Marcos na ang sinisisi. Ligtas na kaming mga bakla. Kaya ngayon, maraming salamat sa inyo